Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Naku, napakagandang topic nito. I think it's always good, guys, to remind ourselves na wala na tayo sa Pilipinas, obviously, di ba? Nandito tayo sa Canada, and I think it's just right na dapat aware tayo sa ating pagkilos. We should be conscious and always be mindful na yung behavior natin dito is, hindi tayo disturbo ba sa kultura ng mga Canadians. Kaya ang ating topic, kung nakita niyo dyan, Filipino habits na ayaw ng mga Canadians. Actually, baka hindi lang naman Filipinos ang gumagawa ng ganitong mga ugali. But since ang community natin ay Filipino, sige na, ito na lang ang aking title. Okay? But anyway, meron akong kakwentuhan for this episode. Someone who has lived here for about 40 years, spent his whole life, basically almost his whole life here. Dito na po siya lumaki. So I think he's a good person to talk to about this. Okay, welcome. Welcome back pala si Kuya Puto, of course. My fellow YouTuber. Kuya Puto, thank you so much at pumayag ka. Oh, anytime, Ate Ina, anytime. Yeah, okay. It's a light topic, light conversation. I hope you can share with us your experiences also about these habits that I will be raising. Guys, meron po kaming 8. Ako pala 8, okay, na pin-prepare. It's a list, basically. And if I miss out on something that you guys wanna add, put them down there in the comment section to remind ourselves, no, alam nyo ba, ayaw ng Canadians ng ganito. Uy, nakakainis yan. Pag ginagawa natin yan, yung mga ganyan ba, okay? Okay. Teka, nasa na mga ba yung listahan ko? Yung iba dito, I think, is quite obvious. Yung iba naman, I think, talaga ba? Oh my gosh, baka hindi talaga natin alam that it's a little off pag gawin natin sa ibang mga, when we are around people na mga hindi Pilipino. Okay? O sige. Una, Kuya Puto. Let's go. Let's go. Not being direct. Ibig sabihin, kasi in the Philippines, ano dito? Wait, in the Philippines, okay. Kunyari may nagko-confront sa'yo, meron ka bang issue? Kunyari sa workplace, lalo na, meron ka bang issue? Tatanungin ka ng boss mo. Ay, no po, wala po. Meron kayong meeting. Meron ba kayong concerns? Wala magsasalita. Filipinos often do that to avoid, any conflict. And then what happens after? After the meeting, ay, ganito si ganito. Ay, dapat kasi ganito. Doon ka magsasalita. Yeah. So, okay. Actually, guys, collated na lang tong information na to, ha? Okay? From different conversations on social media. So, apparently, is it true, Kuya Puto, in Canada, kapag gano'n ang iyong ugali, they find it rude. And even dishonest to some point. Kasi tinanong na nga kita eh. Ba't hindi ka nagsabi ng totoo? Mga ganun ba? Well, nung bata ako, I still had yung Filipino values natin, di ba? So, ayokong mag-say ng no, ng hindi. So, puro oo ako ng oo. Opo ng opo, di ba? Opo ako ng opo. And natutunan ko nung tumatanda ako, napaka-importante talaga for everybody dito to learn how to say no. Oh, okay. Napaka-importante nun. Dahil sa trabaho ko dati, I deal with so many people, di ba? You have to be 100% transparent. Kailangan yung message mo, ma-convey mo sa kanila para magkaroon ng resultang maganda na gusto mo, di ba? So, kunyari, sa trabaho, mahirap yung oo ka lang ng oo. Because sometimes, pag oo ka lang ng oo, aabusuhin ka ng mga katrabaho mo. Sasabihin, bigay mo na lang yung trabaho kay Mark, bigay mo na lang yung trabaho kay Ina dahil hindi marunong humindi yan. So, napaka-importante talaga to say no and napaka-importante to be transparent para yung kausap mo, alam nila kung ano yung gusto mo, kung ano yung bakal mo. Walang ganituhan, di ba? Diretsuhan talaga. Yun ang napansin ko dito sa Canada. Yung mga tao, lalo yung mga Canadians, yung mga puti, diretsuhan sila. Yeah. And it's not something, kasi I think yung mga Pilipino, Kuya Puto, ang nature natin talaga in a way, di ba? We don't want trouble, we don't want other people thinking na ano ba to, napaka-demanding mo naman. But here in Canada, that's not the mentality when, for example, talking to your boss.
Exactly. Your bosses will not think that, ay, binabastos mo ko because kino-contradict mo yung sinasabi ko. It's just a matter of being straightforward for them, and there's nothing wrong about that. Yun Nothing ba? wrong about that at all. Dahil, lalo na sa trabaho, let's go back sa trabaho, di ba? Mhm, We want results. You mhm. know? Kung pwede nga, ibaba yung conversation, pataasin yung results. Yun ang gusto ng mga kumpanya, di ba? So, the less conversation, the more results, the better. And how do you achieve that? Kailangan diretsuhan kayo. You know, Mhm. wala na yung pasikot-sikot. Ito kailangan kong gawin, ito gawin mo, mali yung ginagawa mo, ito gawin mo para matapos tayo. Yeah. Napansin ko kasi sa kultura natin, sa culture natin, di ba? We are so eager to please. Yeah. You know? Always. Always. And sometimes, we end up, resulta nun, nag-under-deliver tayo. It's better na maging transparent ka. It's better na maging diretso ka. So, you can over-deliver. Yeah. Because that's what people want. Especially sa trabaho. Diba? Yeah. Okay, So guys, it's okay sometimes to say no or raise things na baka natatakot kang sabihin dahil baka pagalitan ka. As long as I guess you have valid points, you can defend them, it's okay. Yeah. It's not going to be offensive, diba? Meron akong boss dati. Oh. Manager ko. Direct manager ko. And mula nung sinabi niya sa akin tong statement na to, hindi ko nakalimutan. Sabi niya sa akin, never be shy. A closed mouth never gets fed. Yan, No, okay. totoo yan. Totoo yan. Yeah, Mula nung sinabi niya sa akin yun, hindi ko nakalimutan. Parang lalong kumapal yung mukha ko. Kuya mo. Okay, sige, let's move on sa number 2. Ito, I think this is quite obvious, no? Sa Pilipinas pa lang, guys, kahit uso ito, naiinis ako na talaga sa mga ganitong tao. Yung mga sumisingit. Oh, Yung mga sumisingit, okay? yeah. As in, sa pila ka, ano ba naman, guys? Let's not do that in Canada, okay? If medyo madalas nakakalusot tayo sa Pilipinas, dito that is considered very rude. And ano ba, kunyari sumikit ang isang tao dito, Kuya Puto, how do you think would Canadians react? Na parang, Oh, they would get upset yung mga nakapila, and they would call them out. Sasabihin, hey, hindi yan ang umpisa ng pila. Doon sa dulo ka dapat dahil ang tagal na namin naghihintay dito. That's yun ang pinaka yung mga Canadians galit na galit sa mga ganon. Dahil everybody has to wait their turn, di ba? Dahil yun ang kinalakihan namin dati. Ngayon, I don't know if they still follow that. I hope they do. Pero talagang pipila ka kahit saan. Kahit sa Burger King, kahit sa pagkain, kahit sa opisina, kahit saan, kailangan pumila ka and you have to wait your turn. That's a protocol. That's standard cultural protocol, di ba? I'll tell you a story. Nung umuwi ako sa Pilipinas, yung pinakauna kong uwi, 19 years old ako noon. So that was like 30 years ago. Kasama ko yung nanay ko dahil binisita namin yung lola ko, di ba? Oh. Yung tirahan nila malapit sa SM EDSA. So, pumunta ako doon, kasama ko yung pinsan ko. Sabi ko, gusto ko ng sago. Nakita ko ng sago stand. Alam yung sago na iniinom. Yeah. So, pang-apat ako sa linya. Nakatayo lang ako doon, hinihintay ko yung turn ko, di ba? Next thing you know, naging pang-10 ako. Tapos naging pang 20 ako. Ang daming sumingit sa harapan ko. Hindi ko naman alam kung ano sasabihin ko. Dahil, I remember, normal lang sa atin yon, right? Pero, that was the first time na-introduce ako to the idea na, napakalayo talaga ng cultural norms natin pagdating sa pagpipila, paghihintay, Canada versus the Pilipinas, di ba? Yeah. But in fairness, Kuya Puto, ako naman so far, pagdating sa pilahan dito, nakakita na ako ng sumisingit pero hindi Pilipino yung sumingit. In fairness, okay? So wala pa akong encounter so far. Thank you, Jesus, na mga Pilipino nga sumisingit sa pila. Kung makakita ako, sa totoo lang mahihiya ako na parang, huy, doon ka pumila sa kung doon ka pa. Alam nyo ngayon, 2025, di ba? Madalas ko makita yung mga singit-singit na behavior na yan. Pag nagdadrive ako, kunyari, kakaliwa ka, right? Left turn. Tapos, ang daming nakalinya, di ba? Yung iba,
dediretso dun sa pinakaharapan tapos sisingit. Yeah. Dati sa Pilipinas ko lang naririnig nangyayari yung mga ganun. Ngayon, I guess it's pretty common now. Yeah. Yeah. Dumami na din talaga yung mga ibang tao dito. So, iba-iba na yung mga ugali, no? Iba-iba na, that's right. Dahil Yeah. kasi, I guess, dati nung araw, hindi pa masyadong madaming tao dito. So, normal lang, right? Ngayon, napakadami na natin from all different kinds of countries, sharing different values. Nagbago na ng konti. Diba? Yeah. Pero yung sa akin, Kuya Puto, like, some might say kasi, di ba, na okay lang, dumadami na yun. Ano ba yan? What do you expect? Medyo diverse na ngayon ng Canada. For me, my take on that is, hindi porke alam kong dumadami yung gumagawa ng something that I think is not commonly done sa original, sa culture talaga nila. Yes. Ay, hindi ako makikisabay. Hindi ako makikidagdag dun sa dumadaming population of people, doing those not so nice things. Absolutely. Yeah. Dahil, importante yung sabi mo, Ate Ina, dahil, kunyari, tayo yung culture na gumagawa ng kung ano-ano na hindi tama against the Canadian norms, Canadian values, di ba? Baka tayo pa yung ma-isolate. Baka sa atin pa mapunta yung focus na, etong mga taong to, eto ginagawa, ganito ginagawa. Hindi naman maganda yun because merong magandang reputation dito sa Canada. Like, Canadians love Filipinos. Yeah. Canadians love Generally. Yes. Generally. Because we are law-abiding, tax-paying, good-natured people that live here dito sa Canada that make the country a lot better. Diba? We contribute. Yeah. Guys, again, before I move on sa number 3 onwards, the reality is we are immigrants here. Diba? Baka sabihin nyo, ano ba yan? Okay lang, ugaling Pilipino yan Pilipino tayo, pakita nyo yung tunay nating ugali. Hindi, sorry, okay? We are asking them basically to accept us. Nag-apply ka to be a PR here, diba? And then citizen. Ganito yan, guys. We should adapt to their way of life. Okay? Tayo ang mag-a-adjust no matter what you say. Okay? That is on us. The way I look at it, Ate Ina, it's like, kunyari, inbita mo ko sa bahay mo. Kailangan, I should be on my best behavior, di ba? Dahil nandun ako sa bahay mo. Parang ganun din yan. It's like if I invited somebody sa house namin, I hope and I pray that you're in your best behavior. Diba? Parang yan. Diba? Correct. And how you do that is, you try to find out how they do it in their house and you follow. Diba? Just be respectful overall. That's all. Yeah. Okay. Okay, number 3. Nako po, alam ko, guilty talaga tayo mga Pilipino dito. Over-familiarity with strangers. Anong ibig sabihin? Ito talaga, I know, no? Siyempre tayo, kapag you meet someone new, first time mo lang ma-meet, are you married? You don't have children. When are you gonna have children? Yung mga ganyan, okay? That's normal sa mga Pilipino. Although, alam mo, yung mga nakababatang na rin Pilipino ngayon, Kuya Puto, naiinis na rin sila sa mga ganyan and they're being very vocal about it na, no? Yeah. But anyway, yung Canadians talaga, nagugulat pag tinatanong nyo sa agad sila ng mga bagay na ganyan because it's too intrusive for them. It's too personal for them. Tama na rin dyan siguro, how much are you earning? Magkano per hour mo dyan? Yung mga ganong bagay. Tama. Oo, Kuya Puto, do you have stories about that? Diba? Alam mo naman tayo mga Pilipino, marites Well, nasa kultura kasi natin yun, di ba? Yeah, I know. Napapansin ko ganito. Pag when I'm in a group, when I'm a part of a group and puro Pilipino, say, kunyari pumunta ako sa party, puro Pilipino, di ba? Hindi mo maiiwasan, meron magtatanong, hoy, saan ka nagtatrabaho? Saan ka nakatira? May asawa ka ba? Magkano sweldo mo? Ganun. It's too private, di ba? Yeah. I just met you. Okay. Yung asawa ko, hindi alam kung magkano kita ko, ikaw pa. Like, that kind of conversation, di ba? Pero parang iniistima ka. It's a little awkward. I'm not saying na lahat ng Pilipino ganun, but hindi mo maiiwasan, you will encounter na ganun ang flow ng conversation, di ba? Oo. Pag naman nasa
I'm in a group, puro mga Canadians, they value their privacy very, very much. So, it's like kailangan you have to get to know them first. And even, kunyari, kilala mo na sila ng matalik, even then, parang you're walking on eggshells, so to speak, pag ganun ang usapan, di ba? Lalo na when it comes to anything financial. Kung saan ka nagtatrabaho, kung magkano kita mo, how much your raise was, how much your taxes was, mga ganun. That's like private yun eh. Ayaw nilang dinadivulge yun. Yeah. So, there is a definite difference na napansin ko between like, mga Pinoys and mga Canadians. Not everyone, but for the most part, yun ang napansin ko. Oo. I mean, sometimes, alam ko, no, dahil nasanay tayo sa ganyang mga tanungan, usapan, pag naiisip nyo, guys, zip your mouth. Pigilan nyo sarili ninyo. Masasanay din kayo. I think what it is, magtanong sa mga ganyang bagay. I think what it is, Ate Ina, sa Filipino culture, right? Parang parte na ng culture natin, yung old school na culture, pag meron ka nakilala, iistima mo agad kung anong klaseng tao to, yung background, ano yung, what you're all about, di ba? Yeah. Sa mga Canadians, hindi ganun, parang baliktad. It's like, okay, ayos lang. We don't need to talk about that. That's private. We're good. Yun ang napansin ko. Yeah. I think pwede rin ba ipasok dito, Kuya Puto, since we're talking about over-familiarity, in a way yung parang huwag tayo masyadong feeling close, lalo na, no? Sa mga bago nating kilala. To the point na some of our jokes, hindi funny sa kanila. For example, nakalimutan ko sino ba nagkwento sa akin ito. Alam mo naman sa atin, Kuya Puto, it's been a while lang. Ngayon lang ulit kita nakita. Parang healthy tayo ngayon na. Alam mo na. Totoo yan. Okay, sa atin, ano ba to? Ikaw talaga, masyado mo naman ako ininis, but ma-o-offend ang ibang lahi. Yes. It's not, yung humor po nila, it's not the same. So we should be careful about saying those kinds of things. Oh, you're looking healthy, whatever. Diba? The only thing I can say about this segment, Ate Ina, is turo din sa akin nung manager ko dati sa trabaho ko. It doesn't matter kung sino nasa harapan mo. What matters is kailangan yung judgment mo, like you have to know your audience, you have to be very familiar with your audience kung sino nasa harapan mo. Dahil yung iba medyo sensitive, yung iba medyo open, over the years, I interacted. Ang dami kong taong nakilala sa casino, like thousands of people every day, right? So, I think I've developed this sense of, yung parang alam ko na kung pwede tayong mag-usap ng normal or I have to take a sensitive approach or, pwede tayong parang magkaibigan lang even though I just met you. Parang ganon, di ba? Yeah. So, you have to know who your audience is. Yeah. Oo nga naman. Adjust accordingly, di ba? Correct. I mean, guys, etong pinag-uusapan natin, ano lang to? Guidelines. You assess for yourselves kung anong level ng iyong relationship with somebody you're talking to, kung ano ang level of comfort niya na pag-usapan ng mga certain, topics. Okay? Absolutely. Yeah. Okay. Nasa na ba ako? Okay, ito naman. Ito, minsan ako guilty rin kami dito, kapag kasama ko yung mga family, outside. Being loud in public. Yes. Okay. Minsan ako talaga, yung mga, ito halimbawa, I know some people, naturally, ang lakas ng boses. Minsan nahiya din ako, parang, uy, ano ka ba? Ano yung sinabi mo? So I would lower my voice to try to speak to me in a lower volume. Yes. Also, when I'm outside. Do you think it's common amongst Filipinos na medyo maiingay tayo? Especially when we're in groups, no? Generally, mga Pilipino, napansin ko, we're very happy people. Lalo na when we're together, karaoke, kwentuhan, we're loud, right? Pero usually, that's inside a confined space. Hindi sa public, right? Dahil napansin ko, growing up dito, yung mga Canadians, right? Pag nasa public sila, kunyari nasa bus. Yan. Right? Kunyari nasa bus, magbubulungan pa yan because ayaw nila they don't want to attract yung attention sa kanila, di ba? So magbubulungan yan or they'll try to communicate
with as low of a voice as possible para hindi nila ma-disturb yung katabi nila. You know, Yeah. that's what I noticed growing up. Mind you, like I told you earlier, ang tagal ko na hindi nagbabas, hindi ko alam. But from what I remember, ganon ang mga Canadians Oo. na nasa public, right? They try their very best na hindi attract ng attention sa kanila. Pero Yeah. ngayon, iba na yata eh. Like, no, depende kung sino yon, iba maingay, iba hindi masyado. Yeah. Speaking of buses, actually, sabi ko nga to kay Kuya Puto kanina before we started recording. I recently took the bus. Okay, first time na nag-bus kami ni Luna na wala yung asawa ko, no? So parang I felt like, nag-adventure kaming mag-ina. So I was excited to hop on the bus. Pero na-realize ko, oh my God, parang walang nagsasalita dun sa bus. So I couldn't talk. Nahiya akong kausapin si Luna or mag-take ng picture na parang, Luna, yun, papas natin. Wala, pinigilan ko na lang sarili ko. So if you're curious, Kuya Puto, at least yung sinakyan ko dito sa Windsor just a couple of weeks ago, tahimik talaga dun sila sa bus. They were just, wala. Kahit alam ko, some of them were there together, they were not chatting with each other. Sa akin naman, Ate Ina, there's nothing wrong kung medyo loud ng konti, di ba? Basta respectful ka to the people around you. Yes. Yun lang sa akin. Kung sa parking lot kayo, nag-uusap kayo, wala naman tao sa parking lot, hindi magsigawan kayo, ayos lang yan, right? Pero if you're kunyari, nasa loob ka ng mall or nasa loob ka ng restaurant, tapos sigawan kayo doon and there's people around, parang disrespectful yun, right? Again, it all comes back to be respectful with the people around you, diba? Yeah. Obviously, wala naman pong batas, saying that you cannot talk to each other, talk to friends when you're out in public. Wala namang ganong batas. It's really just about being conscious about people around you. Lalo na siguro, Kuya Puto, if we're speaking our native language. Tapos malakas yung pag-uusap nyo. So imagine niyo yung kasama nating iba hindi nakakaintindi nun. Lalo na pag malakas, it's noise to them, no? Hindi nila naiintindihan. You wanna know kung ano yung pinaka-ayoko talaga? Like my biggest pet peeve. Dati nung nasa trabaho ako, okay, yung ibang mga Pilipino kong katrabaho, iisipin na suplado ako. Dahil kakausapin nila ako ng Tagalog, and I always reply back sa English, di ba? And there's a reason for that. Dahil upper management is always watching. Not only that, yung iba naming katrabaho, it's very disrespectful kung nandun kayo sa trabaho ninyo, tapos hindi naman lahat marunong mag-Tagalog, di ba? Tapos lalo na kung meron kang kausap na, part of management, speaking to somebody na nasa front line, hindi naman maganda yon. It's not respectful. So I always made a point na even though they speak to me in Tagalog, I always reply back in English para, lahat nakakaintindi in a professional environment, right? Ganun lang sa akin. And I also advise, if you're, kunyari, magkakaibigan kayo, nasa labas kayo, lumalabas kayo, di ba? And yung ibang kasama ninyo na from that group, hindi naman marunong mag-Tagalog, keep it in English para hindi sila ma-feel na outsiders sila. Yeah. It's just like I said, it all comes down to respect and being aware kung sino nasa surroundings ninyo, di ba? Yeah. Okay. Number 5. Ito na. Naku, guilty rin ako dito hanggang ngayon, lalo na when I'm going to church. Nakakahiya. Sorry, guys. Filipino time. Okay? It still exists here in Canada. Ito, totoo to, Kuya Puto. Sabi ko sa iyo, guilty ako dito. So I really know. Me too. I've been guilty of this too. Yeah, when I go to church, talagang last minute, Ang dami ng tao dun sa loob. So talagang, maglalakad ka sa aisle, nag-start na yung mass. And I tell you, Kuya Puto, yung mga katulad ko na dumarating na late, sabi mo ng 90% mga kapwa ko Pilipino, puro kami late sa simbahan. Madalas, nakakaloka. Guys, guilty ako doon, but I'm trying my best, na iwasan na yan. Especially, I guess, when it comes to meetings, yung mga ganyan, don't come late. Sa work mo before, Kuya Puto, may ganyan ba? Yung mga Pilipino laging late din? Unfortunately, sa work ko, how do I say this? Hindi ka tatagal kung late ka. Okay, good. Dahil meron kaming saying sa trabaho, sa casino ko dati. Sabi nila,
You could be the dumbest person, you could be the dumbest employee on the planet, pero if you show up on time, kung alam mong gawin yun, you can have employment for life. Yan, You could oo. be the best employee in the world sa casino environment, pero if you come in late 3 times in a month, you're gone. Yeah. But I think, Kuya Puto pala, no, siguro etong Filipino time factor applies more not sa work. Siyempre, good workers tayo dito nga naman, no? Yes. Mahilig tayo mag-impress. Siguro sa mga social gatherings. Yes. Oh, kita-kita tayong friends, na hindi mga kapwa Pilipino mong iyong kasama. Yes, yes. The 5 p.m. becomes 6 p.m. for you. So, pinagtitay mo ngayon yung mga ibang tao. Parang, where have you been? Siguro, no nga naman, hindi sila sanay sa ganun. Sa akin, kung yung gathering na pupuntahan namin is a Filipino gathering, parang expected na yon. Pero I do my very best to show up on time dahil courtesy yon, di ba? Dahil hindi mo naman alam, baka yung pupuntahan ninyo, baka meron pala silang plano mamaya. And kung late kang mapunta, then gahol sa oras, di ba? So, like I said, it all comes down again to respect and courtesy, you know? Yeah. But one thing that I did learn dito, pagkakaiba ng Pilipino tsaka mga Canadians, right? Lalo na pag naging Canadianized na kayo, when you accept being a Canadian, dito kasi, time is money. Time is money. Time is very valuable. It's like the one thing that most Canadians cherish so much dahil puro trabaho dito eh. So the moment na, kunyari, weekend dumating, di ba? That's the only time they get to spend with their family. And if they're nice enough to allow you to be part of that, the least thing you could do is show up on time. Diba? Dahil napaka-valuable sa mga Canadians. And going back to work, going back to work, dahil lahat naman tayo nagtatrabaho, di ba? Hindi ka tatagal dito, kahit na anong trabaho. Unless you're an entrepreneur and you own your own company and you make your own schedule, hindi ka tatagal dito kung lagi kang late. Filipino time will not fly. Dahil time is money. All right. Okay. Itong next, na-surprise ako na lumalabas ito. I guess, may pros and cons ba ito? Bringing too much food into workplaces. Siguro sa gatherings, expected nila, ay pag Filipino party, ang daming pagkain. Tuwan-tuwa rin naman sila. Siyempre, makikikain sila. Yes. But siguro some people have raised this in some social media platforms, kaya lumalabas talaga ito, no? While Canadians daw do enjoy potlucks, I think pag nakikitang masyadong maraming pagkain, is it about the strong smelling food that we sometimes bring sa mga office natin o mga ganyan? Yeah, what do you think about that, Kuya Puto? Ako, ini-encourage ko everybody to bring more food as possible. Dahil sa akin, pag madaming pagkain sa gathering, it's bounty, it's blessing, di ba? Yeah. From my experience, yung mga puti, gustong-gusto nila, yung mga Canadians, mga puti, gustong-gusto nila pumupunta sa Filipino parties dahil yung pagkain, as in sabog, ang dami. Because, the difference between Filipino parties and Canadian parties, pupunta ako sa Filipino party, siguradong busog na busog ako, may take home pa ako. And the variety is like ang dami, di ba? Pag pupunta naman ako sa mga kaibigang Canadians, pag may gathering sila, hot dog, burger, beer. The usual lang eh. Right? Yeah, that's it. It's very limited. And then when you go, walang pabaon yun. Walang pasaron. Kaya sa akin, sa na-experience ko, like I told you, you know, yung mga Canadians, gustong-gusto nag-a-attend ng Filipino parties. Dito sa Brantford, meron kaming 3 Filipino communities na nagpa-party separately. And pag pumunta ako doon, karamihan nga, mga Canadians ang nag-a-attend dahil mga asawa-asawa, mga kaibigan-kaibigan, right? Yeah. Sometimes more than Filipino attendees dahil gustong-gusto nila yung parties natin. Yeah, okay. Siguro nga, if ever man, baka sa workplace ito. I just remembered, shout out to my friends, Nan and Dave. Dito yan sa Windsor. I think yun, si Nan, recently nagkwento siya sa aming group of friends. Na, nagbabaon kasi sa work, right? Oh.
nako-conscious siya dahil kapag nagma-microwave daw siya ng, one time ng kanyang baon, nangamoy siguro yung buong pantry or something like that. Yeah. And yung parang, yeah, the office mates were, "Kaninong baon yan? Ano, what's that smell?" Siguro or something like that. So I have a Bakit story yun? for you. I have a story for you. You're gonna love Okay. this. So nung nasa casino ako dati, yung mami ko nagluto ng kare-kare. Favorite ko Oh, yun eh. I love it. yeah, Favorite ko, oo. right? So nilagay niya sa Tupperware yung kare-kare. So tuwan-tuwa ako. Break time ko, right? I ran downstairs. Kinuha ko yung Tupperware. Pinabaon sa akin ng mami ko. Paborito ko yan. And then I popped it in the microwave doon sa break Mhm. room namin. I went to the bathroom dahil 2 minutes yung timer ng microwave, right? Nung paglabas ko ng bathroom, nagsilabasan yung mga katrabaho ko. I'm like, meron bang a fire alarm? Is there something? Is there like an evacuation, whatever? Naglabasan tapos inamoy ko. Yung palang mami ko nilagyan ng bagoong doon sa loob ng Naku po, Tupperware para patay. oh my God. So obviously I had to clean it, right? Yeah. So for about mga isang buwan yata, ang sama ng tingin sa akin ng mga katrabaho ko plus yung naglilinis nung cafeteria namin dahil ako yung nagpasabog ng baho dahil dun sa bagoong. And ever since then, isang taon yata ako hindi nagbabaon, dun na lang ako bumibili. Okay. So gano'n ano, I guess hindi naman 'to sobrang ano 'no, serious offense guys. Pero siguro yung iba nating mga kababayan may experience din tungkol diyan. Sige, i-share yun na lang sa But you know comment. what? Just to add to this, nung nasa break room ako dati, Hmm, yung mga hindi lang Pilipino but yung mga iba-ibang culture, 'pag meron silang dalang pagkain na native dun sa culture nila, yung mga Canadians, they're very, nai-intrigue sila. They always what ask is that? questions. Siguro na And not only that, yung iba, "Oh, can I have a little piece?" Gusto nilang yeah, tikman. So it's oo, great, it's great, it's yeah. great. Okay. So iba-iba rin siguro talaga 'no? Alright. Okay, number 7. Naku, siguro ito, ang mas applicable 'to sa mga nakapangasawa ng Canadians, I think, over-reliance on family in decision making. Okay, Oh, alam mo naman sa'tin when we make decisions, naku, makakarinig ka ng opinyon mula sa, tita mo, pinsan mo, distant or whatever, relatives sa mo, aso mo, sa pusa mo, kay pastor. Oo. Okay. But here in Canada, they're independent thinkers lalo na when it comes to family decisions. Yeah, Siguro, no? If you are married with a child, I mean Filipino din po kasi ang asawa ko, no? But I am just assuming na kapag iba pong lahi ang iyong, baka nakapangasawa, it might not be the same culture na anong gagawin natin dito? Saan natin papaaralin yung anak ko natin? Naku, yeah. ang dami na magsasabi, tatanungin mo yung mommy mo. Alam mo yun, siguro I think they don't want too many in-laws involved. Tama ba yun, Kuya Puto? Well, pagdating sa mga in-laws, Hmm, napansin ko, sa akin lang 'to, hmm, yung buhay namin gumaang hmm. when we stop involving the in-laws with our everyday decisions. Hindi Yeah, ko okay. sinasabi na huwag niyong pakinggan yung mga in-laws niyo. Yeah. What I'm trying to say is, listen to them, park it in the back of your head, but Mhm. make the best decision that works para sa iyo tsaka sa pamilya mo. Yun ang Yeah. napansin ko. Dahil, sa Filipino culture, we all know this. Ganito tayo pagdating sa pamilya. Halos Mhm. lahat ng desisyon kailangan lahat involved, pati si pastor, si aso, si pusa, lahat, right? Oo. Pero dito talaga it's napakaimportante na matuto kang makapagdesisyon sa sarili mo. Because Mhm. at the end of the day, ikaw haharap nun, eh. You're gonna be facing the consequences or the benefits of the decisions that you make. Hindi naman yung mga pastor, yung mga tita, yung mga uncle, hindi naman sila, di ba? Yeah. Eh, napakahirap gawin nun minsan because yung Mhm. dynamic ng Filipino family, we're so tight. Dahil Yeah. Oh, kunyari kunyari bibili ka ng bahay, for example, yeah. tingin niyo kung tight yung family ninyo, yung decision na yun,
mag-asawa lang kayong gagawa. No, marami kayong maririnig sa mga ate, nanay, lolo, lola, lahat yung bibigyan kayo ng desisyon. And iisipin niyo naman, oh, 'pag di namin finalo yung suggestion nila baka masama yung loob nila or ganito, ganito. Sasabihin later on, "Oh, I told you so." Pero Yeah. at the end of the day, hindi naman sila magbabayad ng bahay na yun, for example, 'di ba? Mhm, So you mhm. have to learn you have to learn how to independently think for yourself. Yeah, oo. Napaka-importante nun. Siguro na lang ano, if we have viewers na merong mas makaka-relate sa ganitong, issue, put them down there in the comment section ano. Baka Mhm. meron kayong, experience talaga na siguro your, foreign spouse feels like, "Why are you asking for too much advice from your family? I'm here." Baka may gano'ng feeling, I don't know, let Oh me my know. God! Hindi lang sa Filipino-Filipino 'yan, hindi lang Yeah, oo. sa Filipino and other culture, partnership 'yan. That's just human to human. Yeah, Natural yeah. lang 'yan, Oh, natural lang 'yan. okay. Eto last na lang 'to, medyo ano na 'to 'no, nadagdag na lang 'to siguro. Hmm. Calling natatawa ako 'pag sasabihin ko. Ano 'to, whistling or yung paninitsit minsan. Meron pa bang naninitsit dito? Well, tayong Yung mga Pilipino lang ang nakakaintindi diyan. 'Pag sumitsit ka sa isang public area at tumingin, alam mong Pilipino 'yon. Yung iba naman hindi po ganyan ang pagtawag nila sa iba. Siguro ang nabasa ko kasi dito, Kuya Puto, sometimes daw it's done by Filipinos, when calling for ano, sa servers in oh, restaurants, may yun mga akala ganyan, eh. akala ko ibig mong sabihin, Ate Ina, yung psst, yung gano'n, psst, Oy, sexy, mga yun ba gano'n. yun? Oy, huwag niyong gagawin. Baka masampal at ikulong kayo dito. No, but to be Ay, naku fair po. to Ah, be fair 'pag, kasama ko mga Pilipino, pina-practice ko yun, eh, just to preserve it, yung psst, "Hoy, ay, psst, punta ka dito." ay naku. Oo, hindi, pero dito more ano na lang, ang nakita ko, to get somebody's attention, Oh, you do that. But here 'no, sige, let's talk about yung sa restaurant, sure, Kuya Puto. sure. I've observed, actually nasabi ko din 'to kay Kuya Puto. Recently kumain po kami sa isang, restaurant na puti, pamputi talaga yung food. Yeah, Actually, at that time, na nandun kami, we were the only ones na hindi po puti. But we love that restaurant 'no. yeah. I noticed na kami lang ang mahilig, "Excuse me," kunyari may request ka or what, tataas ka ng kamay. I mean, I don't think we were disturbing, but how is it usually done ba dapat in a restaurants here when you want to, request for something? Well, alam ko sa Pilipinas, nakikita ko sa TV dati, 'di ba, yung, "Hoy, hoy, hoy," gano'n, gano'n. Uy, wag Yung mga gano'n, 'di ba? Nakikita ko yun. I think that's rude. You okay. know, that's very rude. Ako 'pag, pumupunta kami sa restaurant ni misis, depende kung Filipino restaurant or Canadian restaurant, Yeah. iba yung asal ko. You know, yung asal ko is according to kung nasaan kami, right? Yeah, yeah. Pero generally, kunyari kung kailangan ko yung waiter, right? I'll do my very best to make eye contact, okay? Mhm. And once I make eye contact, I just ganito lang, "Hi, hi, you know, Oo. when you get a minute, would you mind coming over?" 'Di ba? Gano'n ang Yeah. ginagawa ko. Or, or tatango lang akong gano'n minsan with a smile, okay? Yeah. Tatango ako, gagano'n ako. Pero I would never, hindi ko gagawin yung, "Hoy, hoy, hoy," gano'n, 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 gano'n. I would Yeah. never. Yeah. Iba lang yung approach. Kunyari "Yeah, ba't sa ganito lang?" I just wave my hand. I just wave my hand Okay. respectfully. I think it's just really about, being respectful doon sa servers 'no. Iba Mm. guys 'no, unfortunately sa Pilipinas 'pag ikaw ay server minsan talaga makaka-encounter ka ng mga customer na akala mo kung paano ka tratuhin, 'di ba? Dito, Meron pa nga akong it's nakita sa not like movie that, ha? Ano Meron pa yun? nga akong nakita sa mga movie na pinapanood kong Tagalog. I don't know, hindi ko alam kung gaano ka-realistic 'to. Sasabihin, "Boy, boy, boy, punta ka dito, boy." Oo, yung You know, mga that's ganyan. so disrespectful. Ano, Disrespectful yun. it happens talaga in the Philippines. Yeah, So guys, reminder lang 'to, do not do that here. yeah. That's very rude. Ay naku po, huwag niyong gagawin 'yan. Baka sagutin kayo 'no, na palabasin kayo ng restaurant 'no, kung hindi kayo respectful sa mga Basta server. tandaan niyo 'pag nasa restaurant kayo,
Yung mga servers, nagtatrabaho lang sila. They're just Yeah. trying to make it through the day, di ba? Yeah. No, as easy as possible. So let's not make their life hard. Yeah. Di ba? So So yan, o, di ba? We've gone through all 8. If we missed anything, yeah, magdagdag na lang kayo dyan sa ibaba. Thank you so much, Kuya Puto! Ay, naku, I appreciate you being here, definitely. No? Sabi ko nga kay Kuya Puto, parang ang weird kung ako lang magsasalita tungkol dito sa listahan ko. Mas gusto ko meron akong kakwentuhan na makaka-share ng mas maraming experience about these things. it's my pleasure, Athena, anytime. Yeah. Okay. Oh, by the way, guys, Kuya Puto also has his YouTube channel. Let me put it up. Follow nyo siya. Ayan. About his life in Canada. Si Kuya Puto. Ayan, his YouTube. Okay. Sana, teka. How do I go back? Nawala ako. But anyway, guys, dito na lang muna tayo. Kuya Puto, thank you so much. Thank you. And, ay, nawala si Kuya Puto. Teka muna. Yan. Okay, I'll see you guys in the next one. Bye! Bye, guys.